Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Albior. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my cooking. Hi guys! Welcome back to my vlog and it's cooking time again. Ang iluluto natin for today ay shrimp broccoli. Ayan. So, another easy recipe ang isi-share ko sa inyo. So, ang aking mga main ingredients, of course, meron tayong shrimp. So, naisip ko na mas maganda na lang na peeled yung hipon. So, mamaya, tanggalin ko yung balat niya. And then, meron tayong broccoli. Galing pa to ng Baguio. And then, lalagyan ko din siya ng celery. And then, of course, sibuyas, bawang, oyster sauce, mantika. Nabuusan ako guys ng butter, kaya mantika ang gagamitin ko. Pero, kung may butter kayo, much better na butter ang gagamitin yung panggisa. And then, meron din tayo ditong cornstarch. So, i-dissolve natin siya sa water. So, ito lang yung pinaka-main ingredients ko sa aking shrimp broccoli. So, let's start cooking! So, sa ating pan, put oil or again, kung may butter kayo, much better ang butter na panggisa sa ating shrimp broccoli. And then, pag mainit na ang oil, of course, ilagay natin ang garlic. So, sa akin naman guys, kahit anong mauna, garlic or onion, importante wag lang masunog. Okay? Make sure na hindi masunog para hindi maglasang mapait. And always remember that in cooking, cook with love and passion. Ayan, so medyo golden brown na guys. Ilagay na natin ang ating peeled na hipon or shrimp. So, make sure din na linisan din natin ang ating shrimp. Mas okay na sa akin na peeled para mas madali siyang kainin. But it's up to you kung with shell pa rin yung shrimp nyo. Okay? So, nasa sa inyo na yun. Kung saan kayo mas masaya. Okay? So, yung hipon, basta maging ano lang siya, orange ang color, okay na yun. Huwag natin siyang i-overcook. Mas masarap kasing kainin ang hipon pagka medyo hindi siya overcook. Andun pa yung crunchiness, diba? Tama ba? Lalo na pagka fresh. Then, of course, put natin yung mga added seasoning natin, ang paminta, add salt, pepper and salt to taste. This is all good. Ilagay muna natin siya guys sa plate and set aside. Make sure na wag nating lutuing mabuti ang hipon. Basta pag nakita natin na orange na yung kulay, okay na yan. Kasi seafood to eh. Kahit ito pa lang, masarap na siya oh. Put a little bit of water. Serve as sauce. So, depende na sa inyo kung konti lang yung sauce nyo. Okay na sa akin yan. Nasa 1 cup of water.
Then, let's put oyster sauce. Pepper. And pinch of salt to taste. So, let it simmer for a few minutes. Tapos ilagay natin yung broccoli. Ayan, so kumukulo na. So, let's put the broccoli, whatever. Correct me if I'm wrong. Tama ba pronunciation ko? Broccoli. Ayan, so make sure din pagka nagluluto tayo ng gulay, guys, don't overcook. Mas masarap yung katamtaman lang. Mas okay nga kung half cook lang para yun nga, pag kinain natin with a crunch. Ayan. So napakasustansya ng broccoli, kaso nga lang medyo pricey. So siguro sa halagang 100 ang konti lang nun. So sakto, nagpunta si Vince sa Baguio kaya nagpabili akong broccoli. Ayan guys, so kung gusto nyo din ng medyo may anghang, pwede nyo maglagay ng chili sauce, chili oil, or any pampaanghang, which is pepper, fresh sili. And then, ilagay na rin natin yung cornstarch dissolved in water. So, kung maglalagay kayo ng cornstarch, huwag niyong ibubuhos lahat. Kumbaga, unti-untiin nyo munang maglagay. Unti-unting maglagay para if in case na hindi pa malapot, pwede nyo pang dagdagan. Kaysa naman, binuhos nyo agad, ayun, lapot na siya. So, tansyahin lang natin paglalagay ng cornstarch. Kasi mas maganda yung sakto lang kaysa sobra. Ayan, so next to put ay ang ating shrimp. Nilutong shrimp kanina, sinat aside na shrimp. Ayan. Kasi okay na yung broccoli natin. And then, idagdag na rin natin yung celery. Alam nyo, napaka masustansya din ng celery. If you want to know more about the nutrients na binibigay ng celery, anong gagawin natin? Google it, guys. Ayan. So, okay na to. Let's serve and taste. All done, guys. Let's put into plate and taste. Another easy and yummy recipe to share for today. Mamaya pa kami kakain ni Vince, so dito na lang nagtatapos ang aking video. Ayan, so mamaya pa kami kakain, so hindi ko muna siya ilalagay sa plate. So, thank you guys for watching and see you again on my next vlog. So, sa mga gusto pong itry ang recipe kong ito, the ingredients is on the description box below. Okay? Thank you guys for watching. May masarap na naman na ulam si Vince. Bye for now. God bless.